cannot stop. Church that Satan cannot stop. Kung mayroon mang karakter sa Bible na ayaw magpuri at walang ganang magpuri sa Diyos, si Satanas. Yes, amen. At makikita ang karakter ni Satan sa loob ng church. Sa mga tao walang ganang magpuri sa ating dakilang Diyos. Kaya pakiramdaman natin mga kapatid, kung sino ba talaga ang nasa atin. Ang Holy Ghost ba ng Panginoon o ang Espiritu ng Panginoon? But the church that Satan cannot stop. Remember that the church is not a building. The church is you and me. Kaya huwag kong ipakita sa Panginoon na yung pagpupuri natin ay katulad sa Satanas na walang gana at ayaw magpuri sa atin. Kaya yung request Pastor dito to pray the Word of God. Huwag kang pumayag na mawawalan ka na ng gana para sambahin ang ating dakilang Diyos. Amen? Isang sigaw pa na palakpak para sa Panginoon. Na may kasama, praise the Lord. Na may kasama, hallelujah. Magpapapayag na hindi mo mabanggit ang pangalan ng Panginoon Yeso Cristo. Magpapapayag na hindi mo mabanggit ang praise the Lord. Magpapapayag na hindi mo mabanggit ang hallelujah para sa ating dakilang Diyos. Please be seated, mga kapatid. Napakapalag natin that we are belong the church that Satan can stop. Napakapalag natin that we are belong the church that Satan cannot defeat. Napakapalag natin we are belong the church that Satan cannot overcome. Napakapalag natin that we are belong the church that Satan cannot destroy. Napakapalag natin mga kapatid that we are belong the church that Satan cannot prevail against it. Amen? Napakapalag natin na tayo ay isang iglesia hindi kayang patahimikin ni Satanas. Napakapalag natin na tayo napabilang sa isang iglesia na hindi kayang hadlangan ni Satanas. Napakapalag natin na tayo kabilang sa isang pananampahan na hindi kayang harapin ni Satanas. Yes. Mapalad ba kayo mga kapatid? Mapalad ba tayo mga kapatid? Sabihin mo sa iyong katabi mo, kung mapalad tayo pa yung mukha mo, parang hindi mapalad. Malapad daw. Pag sinasabi mapalad ba, dapat masaya tayo eh. Dapat ano yung patuturin natin. Dapat ano yung pagsamba natin sa Diyos. Ano yung pasasalamat natin sa Panginoon. Hindi lahat ng sumasamba sa araw na ito mapalad. Dahil kabilang sila sa iglesyang hindi totoo. Kabilang sila sa isang simbahang hindi totoo. Tapos tayo na nasa totoo mga kapatid. Amen? Yung mukha natin parang hindi mapalad. Hello? May kausap ba ako sa umagang ito mga kapatid? Yung iglesia na ating kinabibilangan ngayon, ito iglesia na hindi gawa ng tao. Ito ay iglesia na ginawa ng Diyos na totoo. Ginawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung iglesia na ating kinabibilangan, ito po ay tinatawag ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya siya ang ulo ng iglesia mga kapatid. Walang kapangyarihan si Satanas na kayang pumigil, kayang tumalo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Walang kapangyarihan si Satanas na kaya niyang talunin si Jesus Christ. Walang kapangyarihan si Satanas na kaya niyang hadlangan si Jesus Christ. Amen? At walang kapangyarihan si Satanas maliban na lang kung ang iyong pahintulutan na magtagumpay siya sa buhay mo. Amen? Wala na siyang kapangyarihan. We are baptized in Jesus' name. We are baptized of the Holy Ghost. Amen? Kaya dapat wala siyang kapangyarihan na mawalan tayo ng kala na magpuri at maglingkod sa ating dakilang. Ama po mga kapatid sa umagang ito, lalo pang tumibay at managdagan ang ating pananampalataya at lubos nating makikilala kung sino ba talaga ang Panginoong Jesucristo na atin pong pinaglilingkuran. We are in a spiritual battle. Amen? At hindi tayo mananalo kay Satanas without Jesus Christ. Amen? Kaya sabi ng Bible, kailangan manatili tayo ng tapat, ay manatili tayong puspos ng Espiritu Santo ng ating pong Panginoon para magtagumpay tayo sa spiritual na labanan mga. Alam niyo po, nakakalungkot kayo na majority sinasabi nila tayo'y nabubuhay sa panahon
na ang mga Kristiyano tinatalo na ng mga demonyo. Nakakalungkot, masakit sa puso mga kapatid, na marami na mga balita ngayon na mga Kristiyano tinatalo na ng demonyo. Alam niyo kung bakit? Mahirap nang maligtas, mahirap pag-akay ng kaluluwa sa Panginoon, pero madaling pumatay ng tao. Amen? Mahirap mangaral ka ng salita ng Diyos sa loob ng eskwelahan, pero marami ng mga bata ngayon na pumapatay ng estudyante. Maraming mga tao ngayon, yung mga naghahanap buhay, yung mga nagmumotor, sinasaksak na lang at pinapatay. Natutupad ang hula ng Biblia, mga kapatid, na lalaganap, malapit sa pagbabalik ng ating Panginoon, lalaganap ang kasamaan ng tao. Masyado nagkarumal-tumal ang ginagawa ng tao. Nanonood lang ng mga video games, yung mga bata ngayon ay pumapatay na. At anong ginagamit ni Satanas? Yung cellphone, mga kapatid. Marami nang na-deceive ngayon si Satanas sa pamamagitan ng cellphone. Diba? Hindi ba nakakatakot? Yung mga paaralan ngayon, grabe na ang kanilang paghihigpit. Dahil akala mo mukhang estudyante, mukha na palang demonyo. Akala mo yung mukhang Kristiyano, mukha na palang demonyo, mga kapatid. Mas lamang ang namumuhay ng mga tao ngayon na makasalanan na pamumuhay kaysa makalangit na pamumuhay. Amen. Amen? Basta-basta na lang pumapatay. Basta-basta na lang pinapatay ang tao ngayon. Ang sabi nila, hindi na raw malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi na raw malakas ang Espiritu Santo ng Panginoon. Ang malakas daw ngayon ang gawa ng demonyo. Pero naitanong naman natin sa ating mga sarili kung gaano kalakas si Satanas at gaano kalakas ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pinipilit na ibagsak ni Satanas ang iglesia na tinayo ng ating pong Panginoon. Pero as long na nanatili ang Espiritu Santo ng ating Panginoon Jesucristo, hindi niya kayang ibagsak yung church na itinayo ng ating pong Panginoon. Amen? Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo na subukan kong itayo ang aking iglesia. Hindi niya sinabi na baka magtagumpay ang aking iglesia. Napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon, I will build my church. Satan cannot stop the church that is built on the true revelation of Jesus Christ. Mga kapatid, nakakalungkot na kayo'y sumasamba na wala ng revelasyon sa inyo ang ating pong Panginoon Jesucristo. Amen! Yung unang mananampalataya, kaya puspo sila at nainit ang kanilang paglilingkod dahil mayroong revelasyon si Jesus Christ sa kanila. Kaya matakot ka na kung every time na tayo sasamba na si Jesus Christ wala ng revelasyon sa bawat isa sa atin. Dapat mayroon yan. Kung ang Holy Ghost nananahan sa inyo, kung ang Holy Ghost nananahan sa akin, dapat may revelation ng ating Panginoon. Amen. Nagbibigay siya ng warning sa atin, mga kapatid. Yes. Tama po ba? Amen. The gates of heaven shall not prevail. Hindi po ito opinion, mga kapatid. Hindi lamang po ito basta hula. Ito ay pangako ng hari ng mga hari. Kaya nga po, sabi nila, maging sa pag-aaral ng Biblia, na kapag ang ating Panginoong Jesucristo ang nagtayo ng iglesia, walang demonyo, walang sakit, walang impyerno, walang kapangyarihan si Satanas para mapapahinto ka sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Ang taong Kristiyano mayroong revelasyon ng ating pong Panginoon. Kahit may sakit karamdaman yan, kahit nalulungkot, kahit nalihina, kahit may nararamdaman, amen, maglilingkod pa rin yan sa ating dakilang Diyos dahil hindi siya kayang hadlangan ni Satanas. Pero ang katotohanan, mga kapatid, marami na pong Kristiyano ngayon ang nawawala sa paglilingkod sa ating Panginoon because without the revelation of Jesus Christ. At nakakatakot kung tayo mga taga-UPC Hillsview ay mapasok din ng ganitong klase espiritu. In the entire story of the Bible, sa Egypt pa lang, hinahadlangan na ang iglesia ng Panginoon. Ayaw silang payagan ni Paraon na maging malaya sa paglilingkod sa Panginoon. Ayaw silang payagan ni Paraon na makarating sa promised land. Sabi nga ng devotion kanina, kailangan pang magpadala ng 10 salot ang Panginoon para palayain sila ng hari sa lugar ng Egypt. Sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka.
bitirano si Satanas. From Genesis, sir, pinipilit na ng hadlangan ng mga hari, ng mga emperador, ng mga diktador, ng mga humahadlang sa mga taong sumamba sa atin pong Panginoong Jesucristo. Pero kahit gaano kahirap, sir, nang hindi iniwanan ng Panginoon si Moises, kahit maraming hadlang, kahit marami silang patayan na pinagdaanan, maraming mga tinawag ng Panginoon, mga taong lumabas sa Egypt na nakarating sa Promised Land. Bakit? Hindi sila pinabayaan ng ating pong Panginoon. Ang mga Kristiyano makarating sa langit, yung mga Kristiyano na hindi iniiwan, hindi pinapabayaan, hindi kinakalimutan ng ating Panginoon. At yung mga Kristiyano na yun, yung mga nampalataya na yun, na hindi pinabayaan ng Panginoon, yung mga Kristiyano tapat sa Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Yun bang iglesia na tinatag ng Panginoon Jesucristo hanggang ngayon nananatili pa ba? Gaano ba kalaki yung building na tinayo ni Jesus Christ? Ilang milyon ba ang ginastos ni Jesus Christ para maitayo niya ang kanyang iglesia? Gaano ba karaming ginto? Gaano karaming buhangin? Gaano karaming bato? Gaano karaming simento para magtibay na maitayo ang iglesia na ginawa ng Panginoon? Praise God. May nagsukat ba, mga kapatid? May nakaalam ba sa inyo kung gaano kalaki? May nakaalam ba sa inyo kung gaano kaganda? Hanggang ngayon, maraming mga tao, maging mga sayatan, hinahanap nila yung iglesia na tinayo ng Panginoon. Nila sabi nun, Peter, upon this rock, I will build my church. Hinahanap nila yung simbahang literal. Pero ang simbahan na tinutukoy ng ating Panginoon, hindi building, hindi magandang building, hindi building na building, hindi building na maraming tao. Ang ginawang church ng ating pong Panginoon, hindi building, kundi tao. Sabi mo sa'yo, katabi tao tayo. Amen? Unti-unti nyo na bang naunawaan, mga kapatid, ang mensahe na dinadala sa atin ng ating pong Panginoon? Amen? Amen? Hallelujah! Yung iglesia na hinahanap ng mga scientists, kung gaano kamahal, kung gaano kalaki, ay hindi nila matatagpuan, mga kapatid. Dahil ang iglesia nito, kahit saan lugar mo sa buong mundo hanapin, hindi mo siya makikita. Dahil hindi po ito building, kundi ito po ay tao. Amen? Amen. Hello? Kapag ang building na tinayo ni Jesus Christ, walang makakayanig kahit ang gawa ni Satanas, mga kapatid. Walang demonyo ang makagigiba. Lahat ng babangga ay magigiba, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya sa Caesarea Philippi, dahil yung lugar ng Caesarea, mga kapatid, sa lugar ng Pilipos, ito po isang lugar na tagtag ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan noong panahon ng ating pong Panginoon sa Kristo. Dito kilala yung kuweba. May kuweba dito na napakaganda na inahalin tulad sa gate of hell or bituan ng Haris. At sa lugar na yun, tinanong niya ang kanyang mga alagad kung sino siya. At ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro kung sino siya. At sinabi niya kay Apostol Pedro, itatayo ko or I will build my church. At yung iglesia itinayo ng ating pong Panginoon, mga kapatid, ay nananatiling tapat hanggang ngayon. Amen? Yung iglesia itinayo ng ating pong Panginoon hanggang ngayon buhay pa at hindi matatalo ni Satanas. Masaya ba kayo, mga kapatid? Totoo, masaya kayo? Amen? Bago itinayo ni Jesus Christ ang kanyang iglesia, itinama ko na niya sa kanyang mga alagad kung sino talaga siya. Mga kapatid, kung kayo ang tatanungin ni Jesus Christ kung sino siya, ano po ang isasagot niyo? Sabi niya kay Pedro, Pedro, kilala mo talaga ako? Yes, Lord, kilala kita. Ngayon kaya sa mga taga-UPCS, kilala ba natin si Jesus Christ? Sino siya?
Sino siya? Pakisinama mga kapatid. Sino si Jesus Christ? Hindi lang siya basta Savior, siya ang nag-iisang Diyos na tunay at makapangyarihan. Dapat kilala natin yan. Kasi pag hindi natin siya kilala kung sino siya, wala ka talagang gana magpuri sa kanya kasi nga hindi mo siya lubos na kilala. Yung iglesia na tinayo ng ating Panginoon, hindi emosyon lang mga kapatid. Amen. Amen. Kailangan tama yung ating pagkakakilala sa Kanya dahil yung iglesia na tinayo ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ng programa siya. Yes, amen. Amen. Yung iglesia na ginawa ng ating pong Panginoon, mga kapatid, ay nagsimula ito sa kapahayagan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Alam niyo po, pag mali ang pagkakakilala natin kung sino si Jesus Christ, mali rin ang pundasyon ng pananampalataya. Amen? Amen. Kaya tingnan niyo po yung 12 alagad. Takot na takot kay Jesus Christ. Kasi lubos nilang kilala kung sino si Jesus Christ. Amen. Amen? Kaya kahit buhay nilang kapalit, kahit kamatayan nilang kapalit, sumunod pa rin sila kay Jesus Christ dahil kilala nila kung sino si Jesus Christ. At ang totoong mananamba kay Jesus Christ, kapalit ng ating buhay, hindi tayo aatras sa pagsasamba dahil kilala talaga natin kung sino si Jesus Christ. Amen. Amen? Maraming mga taong mali ang pundasyon ng pagkakilala nila kay Jesus Christ. Tao! Dahil ang pundasyon at batayan na sila ay totoo, malaking building at marami silang miyembro. Mali ang pundasyon. Si Jesus Christ, pangalawang Diyos lang para sa kanila. Pero ang mga Pentecostal, kung kilala mo si Jesus Christ, kung kilala mo yung Holy Ghost, mga kapatid, grabe dapat ang ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Kasi kilala natin. Sabi nga ng kanta kanina, yung iglesia na tinayo ni Jesus Christ, hindi matitibag, hindi matitirag, mga kapatid. Amen? Amen. Maraming simbahan ngayon puno ng tao, pero hindi lubos na kilala si Jesus Christ. At yun po ang kinakatakutan ko mga kapatid. Baka marami din dito ang hindi kilala lubos kung sino si Jesus Christ. Maraming sumasamba ngayon, kilala lang siya sa pangalan. Pero hindi alam kung ano ang kanyang kapangyarihan. Dito mga kapatid, alam ba natin ang kapangyarihan ni Jesus Christ? Ano ang kapangyarihan niya? Ano po yun? Ano yung kapangyarihan niya? Ano yung kapangyarihan niya? Walang kapantay. Ano ba? Omnipotent. Omnipotent. Omnipresent. Kung ang Diyos nasa lahat ng dako, nandito siya. Kung si Jesus Christ, kung nandito siya, dapat may gumagaling, dapat may himala, dapat may revival. Amen? Dahil ang sabi ng Biblia, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandoon ang kalayaan na magpuri at sumamba sa pangalan ng ating Panginoon. Kung si Jesus Christ ang Redeemer, kung si Jesus Christ ang miracle worker, kung si Jesus Christ ang tagapagligtas, kung si Jesus Christ ang totoong tunay na Diyos, dapat masaya ka dahil sumasamba ka sa tunay na Diyos. Amen? Yung totoong iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kayang dayain ni Satanas, mga kapatid. Amen. I will build. Hindi kayang hadlangan ni Satanas. Pansinin natin yung sinabi ng ating pong Panginoon. I will build my church. Hindi sinabi ng Panginoon, Pedro, igawa mo ako ng church. Hindi niya sinabi sa kanyang mga alagad, igawa niyo ako ng church. Sa mga apostles. Hindi niya sinabi sa mga religion, mga religion. Dahil sa panahon ni Jesus Christ, ang daming religion, hindi niya sinabing igawa niyo ako ng church. Amen. Pero ang sabi niya, I will build my church. Brother Sherwin, yung Diyos natin sinasamba, builder, engineer, architect,
Purman. Siya ang may-ari. Siya ang nagbigay ng pundasyon. Siya ang nagbigay ng patibayan. Siya ang gumawa ng patibayan hanggang sa bubong, hanggang sa ikagaganda ng kanyang iglesia. Ginawa ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya kung tinanggap natin si Jesus Christ, siya ang builder ng buhay natin. Siya ang architect ng buhay natin. Siya ang gumagawa sa buhay natin. Siya ang kumikilos sa buhay natin. Siya ang nagpapatibay sa atin. Amen. Naunawaan niyo yung punto, mga kapatid? Kaya kung ikaw at ako ay pinapanahanan ng Espiritu ng ating pong Panginoong Jesucristo, hindi magigiba ang pananampalataya. Hindi magigiba yung ating pananampalataya. Hindi magigiba yung ating pananampalataya. Amen. Pinagtawanan si Noe sa kagagawa ng barko. Pinagtawanan si Noe sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero nung ibinigay ang hatol ng Panginoon, ang natira si Noe at ang kanyang pamilya at pati yung barko na ginawa niya. Mga kapatid, ikaw at ako makakaranas ka ng panlalait sa paglilingkod natin sa Panginoon. Makakaranas ka ng panre-reject. Pero tandaan natin ito, napakaraming mga reliyon na kasama natin. Napakaraming mga reliyon na nakapalibot natin. Pero darating ang isang araw sa pagbabalik ng Panginoon, sa paghuhukom ng Panginoon. Iisang iglesia lang ang mananatili. Isang iglesia lang ang ililigtas ng ating pong Panginoon. Praise God. Jesus. Amen. Amen. Tanong niyo sa akin, Pastor, anong iglesia yun? Tanong niyo sa akin, mga kapatid, anong iglesia? Hallelujah, hallelujah. Ang lakas ng iglesia, mga kapatid, hindi sa gusali. Ang lakas ng iglesia, hindi sa napakaraming membro. Ang lakas ng iglesia, hindi sa dami ng alam natin sa Biblia. Ang tibay ng iglesia, ang lakas ng iglesia, kung alam mo ang tamang pagkakakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sino makapemorize ng Acts chapter 4 verse 12? Sino makapemorize? Walang sino mang pangalan na? Hindi alam ng mga taga-Pentecostal sa Espiritu. Walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na ikaliligtas ng mga tao. Sino pangalan yun? Jesus! Amen! Dapat masaya ka! That Jesus Christ! Hindi pangalan ng religion, hindi pangalan ng simbahan, hindi sa dami ng simbahan, hindi sa ganda ng simbahan. Praise God, hallelujah. Hindi tradisyon, hindi kultura, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin. Hindi natin basahin ng malakas. Sabi yan? Satan cannot stop the church that keeps moving forward. Sabi mo sa katabi, forward. 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 Pag hindi ka maka-forward, huwag kang papayag na mawawalan ka na ng ganas sumamba at magpuri sa ating Panginoon. We need to move forward. Sa panahon na wala kang gana, ihakbang mo pa rin ang pananampalataya mo. Ilakad mo pa rin ang mga paa mo. Worship in the presence of the Lord. Nawa po, nag-usap sa atin ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, pag mayroong kaluluwa na naliligtas sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nawawasak ang gawa ng kadiliman sa kanyang buhay. Ayaw rin mula sa kadiliman, mga kapatid, pero niligtas po tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ay, thank you, Brother Jimmy. Prepare mo yung sarili mo. Mamaya maraming mag-interview sa iyo. Mga translator at mga music department. Praise the Lord. Amen. Umatras pa ang unang iglesia, mga kapatid. Umatras pa ang unang iglesia. Tumigil ba sila? Umatras pa sila? Umurong pa sila? Yung unang iglesia, yung iglesia na tinatagpo ng ating pong Panginoong Jesucristo,
Yun yung mga tao, mga kapatid, na hindi umatras sa paglilingkod sa Panginoon. Tama? Pinapatay sila kasama na si Esteban para umatras lang sila, sir. Para tumigil lang sila, para hindi sila susunod sa ating pong Panginoong Jesucristo. Akala ni Apostol Pablo, nung siya pa ay Saulo, akala ni Saulo, ni Apostol Pablo, na pag napatay na si Esteban, mawawala na ang iglesia, mawawala na ang Kristiyano. Pero habang sila'y pinapahirapan, habang sila'y kinukulong, habang sila'y binubugbog, habang sila'y pinapatay, patuloy silang sumamba. Hindi sila umatras, kahit harangan pa sila ng kamatayan, umabanti pa rin sila, mga kapatid. Bakit? Kilala nila kung sino si Jesus Christ. Amen. The gates of hell shall not prevail against you. Sa Bible, mayroong tinatawag na gate beautiful sa Acts chapter 3. Nandoon yung taong lumpo. Napakaganda ng pintuan. In first century, kailangan matibay na yung pintuan, maganda yung simbahan. Sino dito ang bahay na may pintuan? Amen. Bakit may pintuan ang bahay natin? May lock na, may dubulak na, may didbulak na, mayroon pa may mga grills, may nakakandado ba? Bakit? Para safe. Panangga sa kaaway. Para hindi makapasok ang kaaway. Dubli-dubli na yung lock, makakapal na yung bakal, mayroon pang CCTV camera na nakatutok. Huwag lang makapasok ang kaaway. Diba? Amen. Praise God. Alam niyo ba mga kapatid na si Satanas parang pintuan ng ating mga bahay para hindi tayo makapasok sa presensya ng Diyos. Humaharang siya, humahadlang siya. Palabas ka pa lang ng bahay mo, gumagawa na siya ng pamamaraan para harangan ka, para hindi ka makarating sa simbahan. Habang nakasakay ka, habang naglalakad ka, gumagawa siya ng paraan para haharangan ka, para hindi ka makarating sa simbahan. Dahil alam niya, pag nakarating ka sa simbahan, may kagalingan, may kalayaan, may pagkilos, ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Kaya huwag tayong papayag na maharangan tayo sa Satanas. Kaya yung totoong iglesia, kahit hinaharangan ng Satanas, lumapa. Hindi mapipigilan kahit anong harang ni Satanas. Pangalapan natin ang barangay sa ating Panginoon. Kahit kinukulong sila, lumalabas sila, kahit pinagbantaan sila, hindi sila kayang pagbantaan, kahit kamatayan mga boy, naghanap sila ng mga kuweba para sumamba sa atin pong dakilang Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, grabe pala yung tutuunang Kristiyano, no? Grabe pala sila, no? Walang sakit-sakit sa kanila, no? Walang pagod-pagod sa kanila, no? Yung unang Kristiyano, walang mga music instruments. Yung mga unang Kristiyano, walang magagaling kumanta. Yung mga unang Kristiyano, walang magagaling tumugtog. Pero hindi sila napipigilan. Dahil hindi sila nakabase sa programa ng Diyos. Nakaprograma sila. Nakabase sila sa programa ng Panginoon sa Kristo. Nakabase sila sa pagkilos ng Espiritu ng ating Panginoon. Yes, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Satan can stop the church that has authority from heaven. Sabi mo siya, katabi ko, mamayari ka na ng Diyos. Agoy, hinay na. Hinay na. Hinay na. Pag sinasabing pagmamayari ka ng Diyos, oo! Bautismado ako sa pangalan ni Cristo. Pagmamayari ako ng Diyos. Pagmamayari ako ng kalangitan, mga kapatid. Palagay ko, mayroong hindi totoong Kristiyano dito. Sabi mo sa iyong katabi, kinakabahan ka na ba? Yes, God. I will give unto thee the keys of the kingdom. Ang susi ay simbolo ng otoridad. Gaano kalaki ang susi na binigay ng Panginoon kay Apostol Pedro, mga kapatid? Gaano kalaki yung susi? Gaano kaganda yung susi? Gaano karami yung susi na ibinigay ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro? Nakita niyo yung susi, mga kapatid? Yung susi
na ibinigay ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pedro, ito po'y susi na nagmumula sa Diyos. Anong susi yun? Kapangyarihan ng Ebanghelyo ng salita ng ating pong Panginoon. Hindi ka makakapasok pag wala ka nitong susi na ito, mga kapatid. Ano yung susi na yun? Dapat kilala natin kung sino si Jesus Christ. Dapat alam natin na yung kapangyarihan ng salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sabihin mo sa katabi, may Bible ka ba? Kung may Bible ka, may power ka. Bakit dala-dala natin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo? Ito, ang cute na hindi yan yung Brother Gilbert, kung walang kapangyarihan ang salita ng Diyos, hindi ka magsusuot ng ganyan kagandahan. Kung walang kapangyarihan ang salita ng Diyos, ma'am, hindi ka magtsatsagang mag-video ngayon. At salamat mga kapatid sa katsatsaga ng ating media team. Napupuyat sila, wala man lang mininda, wala man lang sahod, pero mayroon nagpapasalamat na taga-ibang bansa na hindi man sila nakasamba, pero nakarinig sila ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang salita ng Panginoon na kapangyarihan, ang salita ng Diyos na papagaling, ang salita ng Diyos na kumupot. Amen! Kaya magbigay kayo ng pamirinda sa media team, mga kapatid, para mas lalo silang gaganahan na mag-post tungkol sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen! Ang susi na ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pedro ay kapangyarihan ng Diyos. Salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen! Kaya po, pag pinapangaral natin ang salita ng ating pong Panginoon, napuputol yung mga talikala na nakagapos sa isang tao. Sino dito nag-adik nasa kamay? Adik sa sigarilyo, adik sa alak, adik sa rugby, adik sa pintura. Nakatingin sa akin, Sister Judith, Pastor, parang ikaw lang yata. Walang adik dito. Mga kapatid, magpababae man o lalaki, marami ng adik ngayon. Amen? Praise God. Pero salamat sa Panginoon, Sir. Ikaw rin, adik ka rin. Adik tayo. Wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Pero salamat na kahit natin tayo masama. Kaya kahit natin tayo adik, kahit tulong tayo sa mga Kristo, kahit tulong tayo sa gawa na, tapos tayo sa gawa mo ka mundo, tinapos na tayo ni Sarah. Pero dahil sa kapangyarihan, dahil sa salita ng ating Panginoon, naisisigaw natin ang kabutuhan ng Diyos, na ipapalapag natin ang ating kamay, dahil binago tayo ng salita ng ating Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos. Number one susi na binigay ni Apostol Pedro ay ang salita ng ating buong Panginoon. At yung susi na yan, mga kapatid, maraming nasaktan. Kaya nung araw na nangaral si Apostol Pedro, maraming nasaktan, pero 3,000 kaluluwa ang iniligtas at naligtas ng ating pong Panginoong Jesucristo. Anong susi yun? Ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, nasa iyo pala ang susi. Nasa iyo mga kamay pala ang kaligtasan ng ating pamilya, ang kaligtasan ng ating kaibigan, ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Nasa iyo pala yung susi. Gamitin natin yung susi. Gamitin natin yung salita ng Diyos. Lahat ng itinanim, mga kapatid, lahat ng binhi na hinahasik. Amen. Kahit patay na ang nagtanim siya, bubuhay pa rin yung binhi. Brother Sherman, mayroon ba kayong alam ng mga alagad na nabilang nila kung gaano karaming kaluluwa ang naligtas sa pangangaral nila? Walang alagad dyan sa Bible na nagbilang. Basta ang record sa Bible, mula sa Book of Acts chapter 2, nung nangaral si Apostol Pedro, 3,000 ang naligtas. And the following verse, araw-araw nagliligtas ng kaluluwa ang ating pong Panginoon. Kaya sabi nga ng Bible
halos di na mabilang. Kaya sabi ng Book of Revelation, mayroong mga nakasuot ng mapuputi na nasa kaharian ng langit, na yung mga nakaputi na yon na hindi kayang bilangin, pero yung mga nakaputi na yon, yun yung mga taong pinatay, yun yung mga taong binugbog, yun yung mga taong pinapahirapan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay na lang ang mga alagad, hindi nila nabilang kung gaano karaming kaluluwa ang nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na nila nabilang yun. Ano ang naging kapalit ng kanilang paglilingkod sa Panginoon? Nagkandamatay sila. Grabing persecution, grabing pahirap ang kanilang naranasan. May binalatan dyan mga kapatid na binalatang buhay. Si Apostol John, tinapon pa sa isla ng Patmos, nilagay sa kumukulong mantika. Grabe! Binubugbog sila, kinukulong sila, binabalatan ng buhay, nilalagari, binabangkaw sila. Pero sige lang, kilala namin si Jesus Christ. Amen. Hindi kami susuko hanggat maubos man kami. Hindi kami susuko kasi kilala namin si Jesus Christ. Si Jesus Christ na aming sinusunod at pinaglingkuran. Napatay din siya. Pero pagdating ng 3 araw, muling nabuhay. At ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 11, kung kayo mayroon pananampalataya sa akin, pagamat kayo'y mamamatay, ay muli kayong mabubuhay. Kaya hindi po masasayang ang pagtatanim natin sa kaharian ng Diyos. Hindi man natin mabibilang kung ilan na yung nabautiswan sa tubig at sa Espiritu. Maaari kung hindi pa babalik ang Panginoon, maaabutan na lang tayo ng kamatayan. Pero ako'y naniniwala, tapunan man tayo ng lupa, mayroong tatayo, mayroong sisigaw, mayroong mga haral, yung mga iligtas natin mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon. Hindi natin kaya magkitas, pero kaya ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, hindi po sayang yung ginagawa natin sa kaharian ng Diyos. Hindi mo man bilangin, hindi man natin kayang bilangin kung ilan na yung naligtas, mga kapatid. Pero aanay tayo sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Si Pastora G, na-amiss ako sa kanyang patutuo. Praise God. Dahil napakarami niya na-produce na pastor. At yung mga pastor na tinulungan niya nung mag-aral, sinuportahan niya siya. Magaganda ang mga gawain niyo. Praise God. Hallelujah. To God be the glory. Tanim lang. Yung mga kapatiran natin sa Amaya, nakapasok sila sa top 20 sa HO1. Hindi man tayo makapasok, may pag-asa pa, mga nanay. Kung makapasok sila, kaya rin natin. Magtanim lang tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Huwag tayo manghinayang sa ating pagtatanim. Isang araw, aani ka rin, mga kapatid. Amen. Huwag kang mangarap na aani ka lang. Malaking building, maraming sasakyan, maraming kayamanan. Huwag! Lord, hindi mo man ako pagpapalain at aanin na material na bagay, pero mayroon akong kaharian sa piling mo. Amen. Palakpakan Hallelujah. natin ang ating So, posibilidad na buhay rin natin na maging kapalit mga kapatid. Alam niyo po ba na sa pagbabalik ng Panginoon, pag hindi tayo makasama, makakaranas tayo ng great tribulation. Yun ang mabigat mga kapatid. Kaya siguraduhin natin na si Jesus Christ, na kilala natin yung boss. Dahil sa pagbabalik ng Panginoon siya, ang ililigtas lang ng Panginoon, yung mga namatay na naglingkod sa Kanya at yung naglingkod sa Kanya. Yung mga hindi, maiiwan. At yung maiiwan, makakaranas ng great tribulation. Papatayin ka. Tatatakan ka ng 666. Pag wala kang 666, hindi ka makabili, hindi ka makakain. Tapos papatayin yung pamilya mo sa harap mo, mamili ka. 666 o ang pamilya mo. Sabi mo sa iyong katabi, pagbabalik ng Panginoon, gusto ko makasama ako. Sabi mo, sana makasama ka rin. Sana makasama rin lahat. Dawa! Huwag sana dawa! Dawa na umin ng Diyos na tayong lahat makasama. Sama ako. Amen! Yung hindi makaya-amen, nagdadalang isip pa.
Amen. Ang totoong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo lumalago sa kanyang salita. Amen. Amen. Kapag ang Kristiyano ay mayroong Espiritu ng ating Panginoon, umaarangkada ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Woo! Ang iglesia mayroong pananalangin yung prayer and fasting, mga kapatid, na sinabi ko sa inyo kanina sa Sunday school. Maghihimala ang Diyos. Sino dito ang gusto ng himala ng ating Panginoon? Sige, sabihin mo, harapin mo katabi. Gusto mo ba ng himala? Gusto natin ng himala. Walang imposible ang himala, but we need. Mayroon tayong gagawin. Mayroon tayong sakripisyo na dapat gawin, mga kapatid. Alam niyo po ba yung mga kapatiran sa UPC Malayan? Hindi ko sila pinagmamalaki, mga kapatid. Kung sa bilang, nakakalamang tayo ng kakaunting bilang sa kanila. Pero alam niyo ba, araw-araw may nagpapasting sa kanila? Taas ng kamay dito, nagpapasting. Ha? May nagpapasting sa kanila araw-araw. Ay ito, mga kapatid, the truth shall set us free. Kunti lang ang taga-UPC Malayan, pero talo tayo sa pagpupuri. Pagdating sa pagpupuri, mas malakas silang sumigaw kaysa sa atin. Mas malakas silang pumalakpak kaysa sa atin. Sabi mo siya katabi, huwag na tayo magpatalo. Oh, lalakasan din natin ngayon. Amen. Alam mo mga, ganito kasi yan, mga kapatid. Pag hindi totoo ang ating pagsamba, pag walang pagmamahal ang ating pagsamba, pag hindi mula sa puso ang ating pagsamba, never mong ibubuka ang labi mo para sa Diyos. Never mong lalakasaan ang palagpag mo para sa Diyos. Ang totoong iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo, namumuhay sa pananampalataya, namumuhay na mayroong kabanalan. Marami pong mga iglesia ngayon, hindi na po namumuhay sa kabanalan, mga kapatid. Samantalang sinasabi ng Bible, pag wala tayong kabanalan, ay hindi natin makikita ang kahilian ng Diyos. Ang task po sa atin ng Panginoon, sa Matthew chapter 28, humayo tayo. Marcos chapter 16, ipangaral ang salita ng Diyos. Sa Gawa chapter 1, maging totoong saksi tayo. Nakakita na po kayo ng GW. Sino po dito nakakapasok sa studio? Amen. Nakikita niyo yung nakalagay ko saan sila nakaupo? Amen. Oh, sa may entrance. Tapos nakalagay yung kanilang mga babasahin doon. Mga kapatid, wala akong nakikita sa kanila na nangangaral sila, nakaupo na. Nakamarites na lang sila doon eh. Sila doon nag-uusap. Nakalibro. Pero ang tiyaga nila, kahit umuulan, nandoon sila. Kahit bumabagyo, pag nagbukas ng studio, nandoon sila. Oh, sarap na palamig-lamig nila doon. Ah, ang tiyaga nila, hindi ko lang alam kung may sweldo sila. Tatanungin ko kayo, yung bang mga libro na babasahin nila, totoo? Sino si Jesus Christ para sa kanila? Pangalawa lang. Alam ni Brother Shelby. Kayo ba mga kapatid, papayag kayo na ang Diyos nating pinaglilingkuran, pangalawa lang? Hindi po. Papayag kayo, pangalawa lang? Hindi po. Dapat yung ating pagbuburi, yung pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos. Ikaw at ako, yung iglesia na itinayo ng Panginoon. Kaya dapat makita sa atin ang totoong pundasyon, ang matibay na pundasyon, ang totoong doktrina, ang totoong salita ng Diyos, ang totoong pagsunod sa ating Panginoon. Kasi tayo ngayong tunay. Hindi po siya tumataan sa building na ito. Ang Panginoon Jesucristo, hindi siya papasok para magpalamig sa inyo. Papasok siya sa ating mga puso. We
papuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, napakaraming mga religion offended sa pangangaral ng mga Pentecostal. Napakaraming offended sa pangangaral ng mga Pentecostal. And take note, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, marami din offended sa Kanya. Kaya nga humantong siya sa pagkapako sa krus. Dahil habang nangaral ng ating Panginoon, offended siya sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw din, tayo din, Brother Gilbert, Brother Sherwin, pag tinawag na kayo ng Panginoon sa takdang panahon at mangangaral kayo, marami din offended sa inyo. Di ba, Brother Jumides, narinig mo naman yung offended, pag tinanggap ko yan, di ko babasahin yan. Bakit? Nasasaktan sila sa katotohanan. Ang hindi nila alam, yung masakit na katotohanan, yun yung nagpapalaya sa atin. Hallelujah! Amen. Alam niyo ba mga kapatid, na yung papuri at pagsamba natin ginagawa, wala yan sa ibang iglesia. Right. Bawal pumalakpak, bawal mag-praise the Lord, bawal mag-inay, bawal yung mga tugtugan, bawal ang hallelujah. Samantalang yung iglesia na tinatag ng Diyos, make a joyful noise in the presence of God. Amen. Kasi tayo man, ako rin napaka-offended ko yan. Napaka-offended ako dyan. Si Pastor, kaklase mo sir. Si Pastor Pilmer, ay Pastor Elmer. Nag-Bible study sa akin sa court ng Nabutas, mga kapatid. Binubugahan ko siya ng sigarilyo. Pinapakita ko sa kanya ng itak, andyan, Sister Jubilin. Binabastos ko sila. Binawalang haya ko sila kasi offended ako sa pangangaral nila. Pero salamat na hindi siya sumuko, sir. At hindi rin sumuko ang Panginoon. Dahil yun palang kinakainisan ko. Yun palang kinakagalitan ko. Yun pala yung magbabago ng aking buhay. Yun din ang nagbago ng buhay ko. Minsan masakit ang salita ng Panginoon. Nahuhumay tayo sa salita ng Panginoon. Pero yun pala ang kailangan natin. Salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Ngayon pinalaya na tayo. Kaya dapat wala na pong offended sa atin. Dahil ang totoong iglesia na tinatag ng ating Panginoon ay malayang magpuri sa ating pong Panginoon. Kaya di ba pag sumasayaw ka, di ba pag tumatalon ka, di ba pag tumatakbo ka, minsan mga sir, di ba minsan nakakadawala yung instrument, pero sumasamba ka pa rin, sumisigaw ka pa rin, kasi alam mo malaya ka, dahil nasa totoong iglesia ka. Amen! Sino ba yung kapatiran natin na nakapasok sa isang hindi pala Pentecostal, Brother Jumides ba? Na mali siya ng pasok ng simbahan. Madali, mangaral yung pastor. Walang binatbat yung mga pastor ng Pentecostal, Brother Jumides. Ay grabe, parang bumubuga ng apoy sa pangangaral. Sabi nga sila, hindi siya makatangis eh. Napatalon siya sa upuan. Sabi niya, praise the Lord! Hallelujah! Pinagtingilan siya ng lahat ng ulat yung mga tao. At yung mga tao sa kanya, bakit sumigaw siya? Nag-praise the Lord, hallelujah. Isa kanila pala, bawal pala yun. Isa Bible, ang totoong salita ng Diyos. Ang sabi diyan, praise the Lord, hallelujah, amen. Oh, ang totoong iglesia maingay. Kaya huwag kang magtaka sa katabi mo. Bakit siya umiiyak? Bakit siya pumapalakpak? Bakit siya nag-iingay? Bakit siya tumatalon? Bakit siya tumatakbo? Bakit siya sumasayaw? Kasi nga totoong iglesia! Palakpakan natin ang ating dakilang. Pwede ba lahat mga kapatid sumigaw? Sundan niyo ako. Satanas! Satanas! Mahina. Satanas! Satanas! Hindi mo ako kaya bigyan ng manalangin. Hindi mo ako kaya bigyan ng manalangin. Wow! Naka-record yan, mga kapatid. Saba, Satanas! Satanas! Hindi mo ako kaya pigilan na mapuspos ng Espiritu ni Kristo. Hindi mo ako kaya bigyan ng mapuspos ng Espiritu ni Kristo.
Hindi mo ko kayang pigilan na ipangaral ng Ebanghelyo. Hindi mo ka pigilan na ipangaral ng Ebanghelyo. Kami Bisaya, kami sa Rosay. Mga kapatid, alam niyo po, napakasaya ko na nakita ko kayo responsive sa salita ng ating pong Panginoon. And I pray, kumikilos at nag-usap ang Espiritu ng ating pong Panginoon Diyos. Ito yung totoo ng Iglesia. Ito yung hinahanap ng ating Panginoon. Buhay na Iglesia. Amen! Salamat sa ating dakilang Diyos. God, be all the glory. Salamatan natin ng Panginoon na hindi tayo kabilang sa iglesyang ginawa ng tao. Napasama tayo sa iglesyang pinili ng mahalagang dugo ng ating pong Panginoong Hesus-Kristo. Amen. Hallelujah. Itinayo tayo ng kapangyarihan ng salita ng ating pong Panginoong Hesus-Kristo. Yes, pwede tayo magkasakit. Makakaranas tayo ng problema. Makakaranas tayo ng pagsubok. Pero yung pangako ng ating Panginoong Hesus-Kristo hanggang ngayon ay buhay. Amen. Diba? Hanggang ngayon ay buhay ang pangako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pag may problema ka, pag may problema kayo, lumapit kayo sa akin dahil hindi mabigat ang aking pamatok. Kung ikaw ay nabibigatan, kung tayo ay nahihirapan, lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoon at tayo pagpapahinahin ang ating Panginoon. Palagpakan natin ang ating dakilang Diyos. I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag kang matakot. Sige. Huwag kang matakot. Huwag kang umurong. Huwag kang umurong. Huwag kang umatras. Huwag kang umatras. Huwag kang manlamig. Huwag kang manlamig. Magpaapoy ka sa Espiritu ng Panginoon. Magpaapoy ka sa Espiritu ng Panginoon. Huwag mong iwan ang iglesia. Huwag mong iwan ang Huwag mong iglesia. isuko ang iyong ministeryo. Huwag mong isuko ang ministeryo. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang maglingkod. Patuloy kang maglingkod. Patuloy kang sumamba. Patuloy kang sumamba. Sapagkat ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo, hindi kaya pigilan ito. Hindi kaya pigilan ito sa palakpak mo. Hindi kaya pigilan ito sa palakpak mo. Amen. Kapatid, ang iglesia itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi kayang ibagsak ng demonyo. Hallelujah. Kaya nga po pag tumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan, walang makakapigil sa ating mga kapatid. Pag tayo po'y nananatiling tapat sa salita ng Diyos, yung tagumpay sa ating buhay ay hindi imposible, kundi posible, mga kapatid. Pangako na po yan ng ating pong Panginoon. Ngayon po, patunayan natin kay Satanas na tayo nga ang totoong iglesia na itinayo ng ating pong Panginoon. Sabi ng John chapter 4, ang Diyos ay naghahanap ng tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi gumagawa ng rebulto, hindi nagsisindi ng kandila, mga kapatid. Dahil tayo naniniwala, kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen! Amen. Sa Bible, ang totoong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay mayroong pananampalataya sa isang Diyos na tunay. Sino yung isang Diyos na tunay? Sabihin mo sa iyong katabi, yung Diyos na nag-iisa na tunay, walang iba kundi si Jesus Christ. Pag si Jesus Christ ang pundasyon ng ating pananampalataya, hindi ka kayang gibain ng demonyo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang totoong iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay sumasamba ng buong puso, sumasamba ng buong kaluluwa, sumasamba ng buong pag-iisip, sumasamba ng buong lakas. Yun yung totoong iglesia, mga kapatid. Ang totoong iglesia ng ating Panginoon ay umaawit at nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Na mayroon tayong awitan, mayroon tayong pagpupuri, dahil nasa totoong iglesia tayo, mga kapatid. Amen.
Ang sabi ni Haring David, pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos ng buong puso. Luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Ang totoong iglesia, mga kapatid, ang kinikilalang Diyos, hindi Ama, hindi Anak, hindi Espiritu Santo. Ang totoong iglesia ay ang pagkakakilala sa nag-iisang Diyos na tunay na sinasabi ng Biblia na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya yung tatlong maltatalino, sir, napakalayo ng kanilang paglalakbay. Alos ilang taon? 3 years silang naglakbay, naglakad, hallelujah, para lang sumbahin nung ipinanganak na ang ating Panginoong Jesucristo. Anong ginawa nila? Hinanap nila kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. May dala-dala silang ginto, may dala-dala silang kamangyan, may dala silang mira, mga mamahalin, mga kapatid. Nung makita na nila ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y bata pa, lumuhod sila at sumamba at inaalay nila ang kanilang dalang alay para sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang totoong iglesia, mga kapatid, tinuturuan ng tamang pagsamba, tamang pag-aalay sa atin pong Panginoong Jesucristo. Tatanungin ko po kayo, anong simbahan ngayon na walang kahit sa offering? Mayroon bang Pentecostal na walang kahit sa offering? Ang ganda ng mensahe kahapon doon sa gawain ng mga kananahian. Ginagawa natin yan dahil sumasamba tayo sa nag-iisa at totoong Diyos na tunay. At yung Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi madamot. Kaya huwag din natin siyang pagdamutan. Dahil ang pagtotoong pagsamba, inaaalay natin ang ating lahat, ang lahat ng mayroon tayo para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Offer the sacrifice of praise. Sa aklat ng Roma, present your body as a living sacrifice. Ang totoong mananamba, ang totoong iglesia ng ating pong Panginoon, alam yung salitang sakripisyo. Ano ba yung salitang sakripisyo? Ano ba yung salitang sacrifices? Kunting palakpak lang, pagod ka na. Kunting tayo lang, pagod ka na. Kunting praise the Lord lang, ayaw mo na. Yan ba yung tama, mga kapatid? Pag sinasabing we need to present our body as a living sacrifice, kahit may problema ka, kahit wala ka pera, magpupuli ka sa ating dakilang Diyos, sasamba ka pa rin sa ating pong Panginoon. Ang totoong iglesia na itinatag ng ating Panginoon, hindi nagmamadaling umuwi. Alam yung pagsamba buong araw. Sabihin mo sa katabi, may lakad kayo. May date ba kayo ngayon? Pamamasyal. Hindi tayo pinagbawalan mamasyal. Hindi tayo pinagbawalan na i-date ang ating pamilya. Pero number one, unahin natin ang ating dakilang Diyos. Ang marinig ko, yung pagpupuri ninyo, yung busis ninyo, yung mas malakas sa mga tao na nandoon sa Ciudad Nuevo para ipagsigawan ang pangalan. Hindi, kasi may dimpo. Tatanungin ko po kayo. Kung si Alden Richards pupunta ngayon, then pwede, may connection ako sa kanya. Di ba, sabi ko nga sa inyo eh, nangarap din ako maging artista, mga kapatid. Kaya ngayon niya ako nakapasok mamada eh. Kahit nga lang kontrabida sa sampalin, hindi ako pwede. Kahit nga kay Willie Revillame, hindi ako umubra eh. Talintado ng security guard, pila ka doon ako doon, restos madaling araw. Security guard lang pala ako, walang talent. Mga kapatid, kung papasok dyan si Alden Richards, during altar call, tapos sisigaw yung ating ushers dyan, Uy, Alden! Hindi kaya kayo madidistract?
mga kapatid, ipakita natin sa umagang ito na ang totoong iglesia ay ang number one fan, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang totoong iglesia dapat ang number one natin sa buhay natin si Jesus Christ. Amen! Amen? Mga kapatid, may Pentecostal bang tahimik magpuri sa Panginoon? May Pentecostal ba na walang ganang magpuri sa Panginoon? Maraming Pentecostal pumasok na walang gana, pero pagdating sa loob, ganado na. Bakit? Bukas ang puso sa ating Diyos ng Espiritu ng ating Panginoon. Maraming Pentecostal na pumasok, inaantong pinangayon, wala na aantok. Bakit? Hindi pwedeng aantok-antok ang totoong iglesia na tinatawag ng ating Panginoon Jesucristo. Pwede ba tayo lahat ay tumayo mga Pilipinas? Patuloy natin palagpasan ng ating Panginoon. Mas papo siya kay Alden Richards. Mas magaling siya kay Alden Richards, mga kapatid. Sabi ng Biblia, mga kapatid, ang totoong iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay ang iglesyang pinapalakpak ang kamay sa panagin. Sabi ng aklat ng mga awit, Book of Psalms chapter 47, oh, clap your hands, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Yun yung totoong iglesia. Na kahit walang tugtog, bumapalakpak, na kahit hindi inuutusan, sumisigaw na pamuhin pagsigaw sa ating Panginoon. Mahirap pumalakpak ng kamay, mga kapatid, kung wala tayong pagtatagumpay.